iniwan. Hindi ba sapat ang pagmamahal ko? Tama na! Hindi pa ba malinaw sa'yo? Hindi na kita mahal! Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Wala ka ng kawala. Ipalalasap ko sa'yo ang lupit ng aking paghihiganti! Nagawa ko! Isa na akong ganap na guro! Minsan, kailangan nating masaktan para matutong lumaban. Minsan, ang sakit na idinulot ng iba ang siyang magpapalakas sa atin. Ito ang natutunan ko sa lahat ng mga naranasan ko. Sa bawat luha, may kasamang kirot na hindi madaling kalimutan. Sa bawat sigaw ng takot, may hiwagang nagkukubli sa dilim. At sa bawat tagumpay, may halagang binabayaran higit pa sa pawis at dugo. Salamin ng mundo. Ito ang mga kwento na nagbabalik sa atin sa ating tunay na anyo. Salamin ng mundo. Ang salamin na maghahayag ng pag-ibig at pagkamuhi, ng pangarap at pagkabigo, ng buhay at kamatayan. Salamin ng mundo. Sa bawat kwento, may aral. Sa bawat aral, may pag-asa. At sa bawat pag-asa, may panibagong simula. Ito ang Salamin ng Mundo. Hatid sa inyo ng 102.7 FM DZEV Radyo Pulangi sa pakikipagtulungan ng Teatro Entablado Drama Production. Salamin ng Mundo. Mawala aninag mo sa salamin. Matitiyak mo ba kaya ang iyong mukha ay napansin? Dahil sa buting nagawa, nataimtim at totoo. Minsan may di ka sumama sa salamin ng buhay mo. Ang kwentong masasaksihan natin sa linggong ito ay tungkol kay Mia at Adrian. Ang una nilang pagkikita makalipas ang ilang taon. May mga oras noon ng high school na casual silang nag-uusap sa klase. Yung tungkol sa usapang pag-aaral at ang iba pang bagay na may kinalaman sa school activity. Subalit dumating ang isang pagkakataong magkita silang muli sa isang matao at maingay na lugar. Hindi nila inaasahan na ang simpleng kumustahan ay magdadala pala sa kanila sa isang simpleng tanong na magkokonekta sa kanila sa isa't isa. Kung ano man yon, sabay-sabay nating tunghayan ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito. Hatid sa inyo ng 102.7 FM DZEV Radyo Pulangi sa pakikipagtulungan ng DJ Eve Multimedia Production at ng Teatro Entablado Drama Production. Pag-ibig sa gitna ng kayamanan. Dito pa rin sa ating dulang Salamin ng Mundo.
Mia anak, pakikuha nga sa kusina yung 3 order ng kanin. Pakibigay na lang sa table 4. Opo, Nay. Sandali lang po. Excuse me po. Kayo po ba ang may-ari nito? Hindi iho. Nagtatrabaho lang kami rito. Siya nga pala si Mia, anak ko. Adrian, ikaw ba yan? Mia? Ikaw na ba yan? Ang tagal na nating hindi nagkita. Oh, nak, magkakilala kayo. Opo, Nay. Si Adrian po. Classmate ko dati. Hello po, tita. Hi, iho. Butit nagkita kayo ulit ng anak ko. Oo nga po eh. Sige, maiwan ko na muna kayo ha. Aasikasuhin ko pa ang ibang customer. Sige po, Nay. Grabe, Adrian. Parang kailan lang. Magkasama pa tayo ng high school. Natutuwa naman ako at nagkita tayo ulit. Ibang-iba ka na ngayon. Malupitan ng forma. Saka parang asensado ka na sa buhay Uy, hindi naman. Pinaalad lang sa trabaho. Dito ka na pala nagtatrabaho ngayon? Oo. Kami ng nanay ko. Kumusta naman ang trabaho mo? Okay naman so far. Kontento na ako kahit simple lang ang buhay. Masaya naman. Ayos yan. Sana all. Kontento. Bakit? Di ka ba kontento sa buhay mo? Kontento naman. May kulang lang. Alam mo, Mia, Hindi pa. pilosopo ka. Alam mo ba yon? Di ko pa naman kasi talaga alam pa, di ba? Baliw ka talaga. Kaya nga sasabihin ko, di ba? Ano nga kasi? Kaya ako napauwi rito dahil may ipinamanang lupa si Papa sa akin. Aayusin ko. May gusto rin akong bilhing property. Isang malawak na lupain sa likod ng barangay hall. Sana all, may pangbili. Anyway, paano yung lupa nyo sa likod ng fish pond? Plano kong paunlarin. Baka gawing resort o negosyo. At least, magamit man lang at hindi nakatiwangwang. Resort? Paano na kaya yun? Marami kasing pamilya na nakatira doon. Pati pamilya ko. Talaga? Hindi ko alam yun Ang sabi ng abogado ko, bakanteng lupa daw yun. Hindi. May nakatira ron. Pamilya pa nga eh. Doon ako lumaki. After nating makagraduate ng high school. Sorry Mia. Hindi ko alam ang tungkol doon. Ganito na lang. Pag-aralan ko muna ang lahat tungkol sa bagay na yon. Sana magawan mo ng paraan. Kasi kung sakali, hindi ko alam kung saan kami lilipat. Makakaasa ka. Magkita ulit tayo sa susunod. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Salamat, Adrian, ha? Mia, ang laki na ng ipinagbago mo. Pero ang kabaitan mo, ganun pa rin. Ang layo na rin sa itsura mo ng high school picture natin. Sir Adrian, narito na po ang kapeng pinatitimpla nyo. Ang DJ is 16-in-1 sirang coffee. Sabel? Sige, bukas yan. Tuloy ka na. Ito na po, sir. Salamat. Pakilapag na lang sa mesa. Siya nga pala. Anong kape ang iniinom nyo ni na Aling Minda? Yung kape lang po na nabibili sa labas. Yung tigta 3 piso. Ang mahal po kasi ng DJ is 16-in-1 sirang coffee. Kaya kahit masustansya, hindi po namin mabili. Kapag nakakabili man kami, tingi-tingi lang at pinaghahatian pa. Huwag na kayong uminom nun. From now on, DJ Eve Siram Coffee na ang iinumin nyo. Huwag kang mag-alala, Sabel. Ako nang bahala sa supply ng coffee. Kailangan nyo ng masustansyang kape. Bukas, pupunta ako sa DJ Eve House of Wellness and Organics para bumili. Magpapamember ako
para may discount na rin sa susunod kong bili sa kanila. Talaga po? Salamat sir ah. May membership din pala sila? Meron daw. Mas mura na syempre pag member ka na. Okay po yan sir. O nga pala, gusto talaga yan ni Aling Minda. Ah, sige. Bukas, bili na ako nun. Salamat po talaga sir ah. Malaking tulong po yan sa amin. Ah, sige lang. Walang problema. Ah, Sabel? Yes po sir. May iba ako. Umuwi pa ba si Papa dito? Bihira na po sir eh. Sa pagkakaalam ko po kasi, marami po siyang inaasikasong negosyo sa Manila. Ah, I see. Matagal na rin kasi mula nang huli akong umuwi. Oo nga po eh. Siya nga pala. Alam mo ba ang tungkol doon sa lupang nasa likod ng barangay hall? Marami raw ang nakatira doon. Akala ko bakante, kaya gusto ko sanang bilhin. Pero sabi ng dati kong kaklase, tinutuluyan na raw yun ng mga taong walang matirahan. Wala po akong alam tungkol dun sir. Ang alam ko lang po, dinimolish ng mga pulis yung mga naninirahan dun sa likod ng barangay. Dahil binili na yun ng gobyerno para gawing elementary school. Ang lupa sa likod ng barangay hall ang napili nilang lipatan. Ah, ganun ba? Opo sir. Sige po. Kung wala na kayo niuutos, alis na po ako. Wala na. Sige, salamat. Ano kaya ang nangyari dito nun? At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Adrian! Tol! Nakabalik ka na pala. Oo, last week pa. Kumusta naman ang tropa? Well, ayos naman. Mukhang iba ka na ngayon ah. Dati-rati nang hahanting tayo ng chicks. At take note, isa ka sa pinakamalala sa ating apat. Tumatanda na tayo bro. Kumusta na sila King, Sandro at Maris? Si Maris, nasa States na, nakapag-asawa ng puti. Si King naman, inaasikaso ang business nila ng girlfriend niya. Samantalang si Sandro, Anong nangyari sa kanya? wala naman literally. Ayun, happy-go-lucky pa rin sa ating apat. Siya lang ang tumanda ng pabata. Oo nga, wala pa rin pinagbago. Naalala mo ba si Mia? Oo naman. Siya ang popular noon sa batch natin. Class representative palagi. Why? Nakita ko siya nung isang araw sa karinderyang nadaanan ko. Doon na pala siya nagtatrabaho. Ganun ba? May gusto ka sa kanya, no? Ano? Wala ah. We, di nga tol. Naku, halata. Di mo siya isisingit sa usapan kung wala kang pake. Uy, hindi ah. May importante lang kaming napag-usapan tungkol sa property namin na tinutuluyan na ng mga kababayan natin. Okay, sige, sabi mo eh. Pero seryoso, tol. Oo nga, narinig ko nga yun, tol. Kawawa ang mga taong walang matuluyan. Since matagal nang hindi nagagamit ang lupa nyo, siguro napilitan na lang silang tumira doon. Siguro nga. Kakausapin ko ang abogado ko tungkol dito. Tay, dumating na po pala yung anak ng may-ari nitong lupang tinitirhan natin. Nako! Paano na tayo nito anak? Baka paalisin na tayo. Hindi ko rin ho alam tay kung anong gagawin ko. Kung hindi lang tayo pinaalis ng gobyerno sa dati nating tirahan, hindi sana tayo napilitang tumira sa lupain ng mga Alonso. Huwag ho kayong mag-alala tay. Kilala ko ho si Adrian. Susubukan ko siyang kausapin.
mukhang maraming nakapila sa DJ Eve's House of Wellness and Organics Sana hindi ako abutan ng ulan. Bibilhan ko si tatay ng Quantumin Plus at DJ Eve's Rub Organics Essentials para mawala ang pananakit ng kasukasuan niya. Inuubo rin siya. Mainam yun para guminhawang pakiramdam. Hi, ma'am. Good morning. Ano pong sa inyo? Isa pong Quantumin Plus at DJ Eve Ravan Organic Essentials. Oh, sure po, ma'am. Wait lang po. Kukunin ko. Ito na po, ma'am. Okay po. Ito bayad. Salamat. Ma'am, baka po gusto nyong bumili ng DJ Eve 16-in-1 coffee. Oo nga pala. Sige po. 5 boxes. Okay po. Pa-member na rin po kayo para mas mura sa susunod nyong bili. Okay po. Sure. Naku po. Yan na nga. Bumuhos na ang ulan. Paano ako uuwi nito? Oh, Mia, sumakay ka na. Mababasa ka ng ulan. Oy, Adrian, ikaw pala. Oo, ako nga. Tara na. Naku, huwag na. Nakakahiya, Adrian. Hindi. Ano ka ba? Huwag ka nang mahiya. Baka sipunin ka pag nabasa ka. Okay na. Huwag ka nang mag-alala. Hihintayin ko na lang tumila. Ano ka ba? Sa lakas niyan at sa dilim ng ulap. Hindi yan titila agad. Halika. Sumakay ka na kasi. Sigurado ka? Oo. Tara na. Sa bahay niyo ba tayo? May dadaanan pa sana ako sa bahay ng tiyahin ko. Sa kanto na lang ako bababa. Okay. Pero di ka bababa doon. Ihahatid na kita. Sige na nga, mapilit ka eh. Yan. Ganyan nga. Mapilit ka? Saan ka galing pala if you don't mind? Doon kay La Harold. Si Harold. Oo. Tropa natin yun, di ba? Well, tamang kwentuhan lang. Ikaw? Parang ang dami mong pinamili sa DJ Eve Wellness Oo. Nagpa-member na rin ako para sa kape. Oo nga pala, nakalimutan ko. Bibili rin ako ng kape para sa mga kasama namin sa bahay at magpapamember din. Ay, bukas na nga lang. Mia? Oh, bakit? May iba ako. Pwede ba nating pag-usapan ng tungkol sa pagtira nyo sa lupa ng pamilya namin? At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Kung ganun, ito na pala ang lugar nila, Mia. Bakit kaya hindi nasabi to ng abogado ko sa akin? Hindi ko pa siya matawagan dahil nasa out of town daw ito, sabi ng sekretary niya. Siya nga pala. Bago ko makalimutan, ibibigay ko sa kanila yung pasalubong ko ng mga DJ Eve products. Ay, Tay, may paparating. Parang familiar sa akin ng sasakyang yan Teka, si Adrian ba yun? O anak, may inaasahan ka bang bisita? Tumigil sa tapat ng bahay natin ng sasakyan. Si Adrian ho yan, Tay. Siya yung sinasabi ko sa yung anak ng may-ari ng lupa na kinatitirikan ng bahay natin. Nako, iha! Babawiin na ba niya ang lupain nila? Hindi naman siguro, Tay. Sinabi naman niya sa akin na kakausapin daw niya ang abogado niya para mapag-aralan at mapag-isipan ng sitwasyon. Magandang umaga, Mia. Magandang umaga rin po sa inyo. Magandang umaga rin sa iyo, Adrian. Siya nga pala, ang tatay Teryo ko. Ay, good morning ho.
Kumusta ho kayo, Mang Teryo? Ako ho si Adrian, kaibigan po ni Mia. Magkaklase ho kami nung high school. Iho! Ikaw na siguro ang sinasabing tagapagmana ng mga Alonso. Hindi ho. Ang kuya ko ho yun. Pero ako ho ang naatasan niyang mag-asikaso ng mga lupain namin. Nasa US na po kasi siya ngayon at ako na lang ang naiwan dito. Kaya obligado akong ayusin ang lahat. Particular sa business at sa lupain namin dito. Ganun ba? Pumasok na tayo sa loob. Doon na tayo magkwentuhan para makaupo ng maayos. Sige po. Halika Adrian, pasok ka. Pagpasensyahan mo ang bahay namin, Iho, ha? At maliit lang. Huwag ho kayong mag-alala, tay. Ayos lang ho yun. Iturin niyo akong typical na bisita lang dito sa inyo. Siya nga pala. Bago ko makalimutan, eto po pala yung mga pasalubong ko sa inyo. 10 box na DJ Eve 16-in-1 coffee at barley. Marami pa sana akong dadalhin. Kaya nga lang, out of stocks pa yung ibang mga products ni DJ Eve. Ay, salamat, Iho. Nag-abala ka pa. DJ Eve, user ka rin pala. Opo naman. Ipinakilala sa akin to dati ng isa sa matagal na naming kasambahay. Mula nang matikman ng family ko ang siram coffee ni DJ Eve, hindi na namin tinigilan. Updated nga rin ako sa iba pa niyang mga produkto. Ang alam ko, may bago sila ngayon. Mga sabon naman. Aba, updated ka sa mga new products nila. Opo naman. Quality talaga ang mga products nila. Bibili nga sana ako kanina kung may stock sila. Pero wala pa daw. Ganun ba? Opo. Maiba ako, tay. Kaya ho ako naparito para sa lupaing kinatitirikan ng bahay nyo at ng iba pa. Ganun ba? Babawiin mo na ba ito? Papaalisin mo na ba kami rito? Hindi ho, tay. May mga gusto lang ho akong malaman. Maaga pa naman, tay. Adrian, gusto niyo bang magkape? Buksan na natin tong unang box ng DJ Eve na dinala ni Adrian. Mabuti pa nga, Mia. Tamang-tama at hindi pa ako nakapagkape. Sige, magpapakulo na muna ako ng tubig sa takore. Maiwan ko na muna kayo saglit. Sige. Salamat, Mia. Sige tay, magkwento kayo. Paano po ba kayo napunta rito? Noon kasi, pinalayas kami ng government official dahil patatayuan daw ng elementary school ang lupang kinatitirikan ng bahay namin noon. Okay lang naman. Wala namang problema sa amin yon dahil pagmamayari naman talaga yon ng pamahalaan. Kaya lang, wala na kaming magawa. Hindi namin alam kung saan kami titira. Noon kasing nag-migrate kayo sa US, napabayaan niyang lupain nyo. Kaya mali man pero napagpasyahan na lang namin na dumito na lang. Hanggang sa hindi na kami nakaalis sa lugar na to. Kaya pasensya na. Huwag ho kayo mag-alala dahil gagawan ho natin yan ng paraan. Sisiguraduhin kong hindi kayo mawawala ng tirahan. Ipapaayos ko sa abogado ko ang lahat. O diba, sabi ko naman sa'yo tay na mabait si Adrian. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi ko pa alam kung anong magiging resulta nito. At kakausapin ko pa sila kuya patungkol dito. Dahil hindi lang naman ako ang tagapagmana ng lupa. Pero makakaasa kayong gagawan ko ito ng paraan. Maraming salamat, Adrian. Kumusta naman ang pag-uusap niyo ni Adrian tungkol sa lupain nila? Mabait si Adrian, Clarice. Kaya lang, nag-aalala ako. Dahil hindi lang naman sa kanyang lupang to. Kahit nabigyan niya tayo ng favor, hindi pa rin natin nasisiguro kung papayag din ng ibang miyembro ng pamilya nila. Ano ka ba? Magtiwala ka lang. Ang mahirap nito, kung talagang hindi magagawa ng paraan,
Sigurado akong sa kangkungan tayo pupulutin ito. Ay, bahala na. Magdasal na lang tayo na maging okay ang lahat. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Nasabi na sa akin kapatid mo ang lahat. Gusto na tuloy result project inalok ko kanya. Approval mo lang kailangan. Sa ngayon, Mr. Lim, may mga dahilan kung bakit hindi pa ako makakapagdesisyon. But don't worry about it. I'll call you kung sakali mang may latest update ako sa mga bagay na to. Okay, ako asa sa'yo good news, Mr. Alonso, ha? Mukhang kailangan ko na talagang ayusin itong problema pag dumating na si Attorney Parcon. Sino tong tumatawag na to? Hello? Adrian? Kuya Adam, napatawag ka? Ano tong narinig kong hindi mo raw tinuloy ang pakikipag-deal mo kay Mr. Lim? Sabi niya, may aayusin ka pa daw. Kuya, ako nang bahala doon. May inaayos lang ako sa lupa natin dito. Ano bang problema? Akala ko ba malinaw na ang usapan natin nung nandito ka pa sa US? Nasa iyo na lahat ng listahan ng proposal, di ba? Oo, kuya. Pero kasi may nakatira doon sa lupain nating matagal nang nabakante. Kawawa naman ng mga tao. Wala silang malilipatan agad. Inaayos ko pa. Hindi mo na obligasyon yan, Adrian. E ano naman ngayon kung wala silang matirahan? Hindi na natin obligasyon ang paghahanap sa kanila ng bahay. Kuya, grabe ka naman. Siyempre, iniisip ko rin ang kalagayan nila. Wala akong pakialam sa kanila, Adrian. Ang concern ko is our property. Kuya, kahit na. Dapat kinoconsider mo rin sila. Kasi kahit anong sabihin, matagal na rin silang nanirahan doon. So what? Anong so what, kuya? Don't you understand? Should I understand anything? Of course! Hay naku, kuya. Kahit ano, Basta, ayusin mo na ang dapat na ayusin dyan, Adrian. gumastos na rin sila doon. Dapat, aregluhin din natin yon. I said I don't care. Well, leave it to me. Ako nang bahala rito. Huwag kang tanga, Adrian. Kailangan magawa mo na ng paraan yan. Huwag kang mag-alala, kuya. Di lang ikaw ang marunong mag-isip. Gumagana pa naman ang dalawang parte ng utak ko. Trust me. Magagawan ko to ng solusyon. Adrian, hello? Hello? Hindi pwedeng mawala ng matutuluyan sila, Mia. Kailangan magawan ko agad ito ng paraan. Hay nako. Ano ba naman kasi itong pinagagagawa nyo? Kawawa naman ng ibang tao. Siguro tama na to para sa hapunan namin mamaya. Mabuti na lang naabutan ko pa ang sariwang gulay sa tindahan. Maganda talaga pag napaaga ang dating dahil sariwa rin ang mabibili. Ano pa nga ba ang kulang ko? Ay, dalaan pa pala ako sa bilihan ng mga sinulid. May papabili si inay. Mia! Ay, mahal kita. Ay, ano ka ba? Nakakagulat ka naman, Adrian. Anong ginagawa mo rito? Talaga? Mahal mo ako? Anyway, namalengke kasi si Isabel at may dinaanan ako sa office. Kaya hinintay ko na lang siya na matapos para makauwi na kami agad. Ikaw, tapos ka na ba? Hindi pa eh. Dadaan pa ako sa tindahan ng mga sinulid. Sir, nandito na po ako. May ipag-uutos pa po ba kayo? Tapos mo naman ang bilihin lahat ng kailangan, di ba? Opo, sir. Mia, ibigay mo kay Isabel lahat ng kailangan mo pang bilhin. At siya nang bahala dyan. Ha? Pero bakit naman? Basta, sumunod ka na lang. May pupuntahan tayo. Pati na rin ang mga pinamili mo. Ibigay mo na rin sa kanya.
Ihahatid na lang kita mamaya sa inyo. Ha? Ano kasi? Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Sige na ma'am, ibigay niyo na po sa akin ang listahan. At ako na po ang tatapos ng mga pamimili niyo. Sige na. Ibigay mo na sa kanya, Mia. Sabel. Hintayin mo na lang kami sa sasakyan, ha? Sure po sir. Sige, eto salamat, Sabel ha. Huwag po kayo mag-alala ma'am. I'll take care of this. Thanks, Mia. Ako si Mia. Well, once again, Sabel is my name. Huwag po kayong mag-alala. Ma'am? Ate? Ano ba? Ma'am or ate? Mia na lang, Sabel. Okay, noted. Mia. Nasa mabuting kamay po kayo. Mabait ang amo ko. Ikaw talaga, Sabel. Kung ano-ano ang mga sinasabi mo dyan. Sige na, ha? Babalik na lang kami. Bakit mo ba ako dinala dito? May pahalo-halo ka pang nalalaman dyan. Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganun. Inabala patuloy natin ang kasambahay mo. Baka mainip siya doon sa sasakyan mo. Hindi yan. Huwag ka nang mag-alala tungkol doon. Nagulat lang kasi ako kanina nung niyaya mo ako rito. May update lang kasi ako about sa property. Ano na pala ang balita doon, Adrian? Tumawag sa akin ang kapatid ko. Gusto niya talagang ituloy ang business kay Mr. Lim. Hindi rin siya natuwa sa pagtira ninyo doon. Sa madaling sabi, gusto niya na kayong paalisin. So, paano na yan? Paalisin mo na ba kami, Adrian? Ganito. Sasabihin ko na sa'yo ang final decision ko. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Nagkausap na kami ng kapatid kong si Kuya Adam tungkol sa lupa. Medyo hindi naging maganda ang nangyari. Ha? So, paano na kaya yan? Saan na kami pupulutin nito? Huwag kang mag-alala. Gagawa natin ng paraan para hindi kayo tuluyang mapaalis doon. Kung ayaw pa rin pumayag ng kapatid ko, mayroon pa akong bakanting lupang hindi ko pa nagagamit. Nakita ko ang populasyon ninyo at siguro nasa 30 houses lang naman ang nandun, di ba? Oo, mga 38 houses ang bahay na nakatayo doon. Nako, nakakahiya naman sa'yo. Pwede naman na kahit pansamantala lang kami sa lupain mo. At kapag nakahanap na kami ng siguradong malilipatan, aalis kami kaagad. Huwag mo nang alalahanin to. Sisikapin natin ang pwedeng magawa para sa inyo. Susubukan kong kausapin ulit ang kapatid ko tungkol dito. Gagawin natin ang lahat para may matirahan pa rin kayo. Adrian, ayoko naman na magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng kuya mo dahil lang dito. Hindi yan. Magtiwala ka lang sa akin. Pasensya ka na ha. Naabala ka patuloy. Alam ko naman na hindi mo obligasyon to. Kaya lang hindi ko alam kung saan pa ako pwedeng lumapit dahil wala namang nakakaintindi sa sitwasyon namin. Wala yon. Huwag ka nang mag-alala. Siya nga pala. Pupunta ka ba sa reunion natin sa Saturday? Sa mga kabatchmate ba natin nung high school? Oo. Nakausap ko kasi si Harold kahapon at gusto raw niyang pumunta lahat ng mga classmates natin. Alam mo na, banding time lang dahil halos 10 taon tayong hindi nagkita ulit. Sige, sasabihan ko si Clarice para may kasama naman akong pumunta.
Mia anak, nag-aalala ako dahil may kasamang pumunta dito si Kapitan kahapon. Ha? Sino ho, Nay? Ang sabi, tauhan daw siya ni Mr. Lim. At tinignan daw nito ang buong lupain dahil gusto raw itong bilhin. Ano? Akala ko ba ginawa na to ng paraan ni Adrian? Nagkausap na kami kahapon tungkol dito. Nagbago na ba ang isip niya? Paano na tayo nito, Nay? Hayaan mo na lang, Iha. Kausapin mo na lang ulit pag nagkita kayo. Mas maigi nang nakakasiguro tayo. Mia anak, hindi ko alam kung totoo tong nasagap ko sa kapitbahay natin. Pero ang sabi nila, narinig daw nilang nag-usap ang kapitan at ang tauhan ni Mr. Lim. Ang sabi, ipapademolish daw ang bahay natin dito sa lalong madaling panahon dahil nagkausap na raw sila ng may-ari ng lupa at pirmado na raw ang kontrata. Hindi, Tay. Gagawa ako ng paraan. Hindi pwedeng mangyari sa atin to. Kakausapin ko ulit si Adrian para mabigyang linaw ang mga nangyayaring to. Ready na tong mga inumin mamaya. Sigurado akong matutuwa ang mga tropa sa dala ko. Pinaghandaan ko talaga ang okasyong to. At tama lang na inumin namin ng ilan sa mga vintage wine na galing sa koleksyon ko. May tumatawag. Sino kaya to? Si Mia. Mia, napatawag ka? Hello, Adrian. Pupunta ka ba sa reunion party mamaya? Oo. Ikaw ba? Pupunta? Oo, makakapunta ako. May gusto rin sana akong sabihin sa'yo. Ano yon? Sa reunion na lang, magkita na lang tayo mamayang hapon. Gusto mo bang sunduin na lang kita mamaya? Hindi na, Adrian. Sasabay na lang ako kay Clarice. O sige. So, paano? Sige, Adrian. Mamaya na lang. Bye. Bye. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Si Adrian, no? Saan? Nandun. Nakaupo sa may bench sa labas itong venue. Gusto mo bang puntahan? Di ba sabi mo gusto mo siyang makausap? So paano? Puntahan ko na muna siya. Makipagtsikahan ka muna sa mga kabatchmate natin. Alam kong na-miss mo na rin sila, lalo na sina Sarina at Marylee. Sige. Adrian? Mia! Nandyan ka na pala? Hindi ko man lang napansin na dumating ka na. Kanina ka pa ba rito? Oo, kasama ko si Clarice. Hindi ko rin napansin ang pagdating mo dahil sa sobrang dami ng tao. Ganun ba? Hindi pa kasi dumarating sina Harold kaya dito muna ako sa labas para magpahangin. Sabi mo kanina sa phone, may sasabihin ka? Ano ba yon? Kasi may nagpunta sa amin kahapon, tauhan daw siya ni Mr. Lim. Ang sabi raw, gusto na daw ipademolish ang buong lugar dahil pumayag na daw ang may-ari sa contract deal. Totoo ba yon? Hindi ko alam to. Kontak ni Kuya si Mr. Lim kaya
Malamang sa kanya nang galing ang utos. Ano? Kinausap ko na si kuya tungkol dito. Na huwag mo nang gumawa ng kahit anong hakbang dahil may inaayos pa ako. Nako, mukhang magkakaroon pa yata kayo ng problema ng kapatid mo dahil sa amin, Adrian. Pasensya ka na ha. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko to. Hindi man lang kasi ang kapatid ko ang may-ari ng lupa. Ang problema lang, nakaperma na ako sa pagbenta ng lupa nung nasa US pa kami. Oh, Adrian, bakit parang tinambakan ng isang sakong trabay ang mukha mo? May problema ako, bro. Oh, ano naman yun? Hulaan ko. Tungkol ba to kay Mia? Oo. Kasi naman si kuya kung ano-ano ang ginagawa. Nagpapadalos-dalos. Kawawa tuloy ang mga taong nangangailangan ng matitirahan kahit pansamantala. Bro, sabihin mo nga sa akin, may gusto ka ba kay Mia? Tinutulungan ko lang si Mia sa problema nila. Maraming tao ang mawawalan ng bahay kapag hindi ko ginawa ng paraan. Kilala kita. Sa totoo lang, kung wala ka talagang malalim na interes kay Mia, hindi mo siya bibigyan ng importansya. Kagaya ng ginagawa mo ngayon. Bahala ka na nga dyan. Oh, Adrian, iho. Mabuti at napadalaw ka. Nag-aalala na ako. Sinabi na sa akin ni Mia ang lahat. Huwag ho kayong mag-alala. May naisip na akong paraan. Nasaan po pala si Mia? Inutusan ng nanay niyang mamitas ng gulay sa taniman. Oh, siya nga ho pala, Mang Teryo. May dala ho ako ritong DJ Eve Serum Coffee at Quantumin Plus. Bumili ho kasi ako ng supply sa bahay. Naku, iho. Nag-abala ka pa. Salamat dito, ha. Wala ho yun. Baka hindi ko na mahintay si Mia. May dadaanan pa kasi ako sa office. Tumawag sa akin ng kapatid ko kanina. At pinapasabi niyang final na ang desisyon sa pagpapaalis sa inyo rito. Ganun ba? Wala na ba talaga tayong magagawa? Huwag ho kayong mag-alala, Mang Teryo. May naisip na akong paraan para may matuluyan pa rin kayo. Kaya lang, kailangan na nating umalis dito dahil final na ang desisyon ng kuya ko. Pero ipapangako ko sa inyo na hindi ko kayo pababayaan lahat. Ipinaayos ko na sa sekretary ko ang mga dapat ayusin. Siguro sa mga susunod na linggo, pwede na kayong lumipat doon. Sige. Salamat, iho. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Sorry Mia kung minadali ko kayo, ha. Wala na rin kasi akong magawa, eh. Kami ang magkakaroon ng problema kapag pinigilan ko sila ni kuya sa mga gusto nila. Ayos lang yun. Wala ka namang kasalanan, Adrian. Nalulungkot lang ako dahil iiwanan na namin ang lugar na to. Di bale, makakaraos din kayong lahat. Ang inaalala ko ngayon ay ang naiwanan naming trabaho ni Nanay Nena. Hindi ko alam kung saan kami kukuha ng pangkabuhayan. Sige, ganito na lang. May mga bakanteng trabaho pa sa factory na pagmamayari ng pamilya namin. Kulang pa kami ng mga mananahi ng sapatos. Pwede kayo doon. Sabihan mo sila, Mia. Baka gusto nila. Talaga? Sige, sasabihan ko ang iba mamaya. Paano?
Alis na ba tayo? Sige, titingnan ko kung may mga naiwan pang gamit sa loob. Tapos susunod na ako agad sa sasakyan. Sige, sa labas na muna ako. Hihintayin kita doon. Sige, mabilis lang to. Susunod agad ako. Kumusta naman dito, Mia? Ayos ka lang ba sa bagong trabaho mo ngayon? Oo, salamat sa'yo. Si nanay nagpunta rito kahapon at nagdala ng lutong pakbet. Shinare ko sa mga kasamahan ko at nagustuhan nila. Nag-request pa nga sila na damihan ko daw ang pagdadala ng ulam pag nagluto ulit siya. Masarap naman talagang magluto si Aling Nenay. Kung gusto mo, pagbentahin mo na rin sila ng lutong ulam rito para hindi na lumabas ang mga kasama mo. Talaga ba, Adrian? Okay lang ba yun? Oo naman. Maganda nga yun eh. Para makatulong pa kayo sa ibang hindi nakapagdala ng ulam. Mainit pa at sigurado tayong malinis. Salamat talaga, Adrian. Sobrang laki na ng utang na loob namin sa'yo. Hindi ko alam kung paano pa kami makakabayad niyan. Sige. Kung gusto mo talagang makabawi, lutuin mo rin ang paborito kong talbos ng kamote na may bagoong. Ay, nagustuhan mo pala yun? Sige ba, walang problema kahit araw-araw pa. Sige. Gusto ko yan. Softly comforting, stars are shining, watching us in peace, remembering laughter that slowly cease. I reach for you in dreams so near, though far away, your warmth feels clear. Moon will keep my heart tonight. Hold the Nakakapagod. Grabe. Ang dami ko pang hindi napipirmahang dokumento. Magpapahinga na lang muna ako. Gabi na. Ang late mo nang nakauwi. Kuya, umuwi ka? Bakit hindi ka man lang nagpasabi? Bakit? Pag nagsabi ba ako, pupuntahan mo ako rito sa mansyon? Ano na naman yung pinupunto mo? Kilala kita. Kapatid kita. Hinding-hindi ka makakalusot sa akin pagdating sa mga kalokohan mo. Noon pa, nung mga bata pa tayo. Nagtatago ka na pag may mga nagagawa ka ng mali. Style mo pa rin yan hanggang ngayon. What do you mean, kuya? Wala akong ginagawang kalokohan. Paano mo nasabi yan? Sigurado ka? Bakit? Anong tingin mo sa akin? Mukha ba akong bata para magsinungaling pa sa'yo? Sino si Mia? At ano ba talaga ang connection mo sa kanya? Kaibigan ko siya. Ang pamilya niya ang isa sa mga tinutulungan ko ngayon. Kasi wala silang matirahan. Ano? Tinulungan mo pa din sila? Hindi ba't sinabi ko sa'yo, palisin mo na yung mga yan? Wala na sila sa property natin. Inayos ko na. Hindi mo na kailangang problemahin yon dahil nagawan ko na ng paraan. Talaga lang ha? Siguraduhin mo. Dahil kung hindi, mananagot ka sa akin. At kung iniisip mo ipasok sa buhay natin yung babaeng yan, Adrian, ngayon pa lang, tinututulan ko na. Please, kuya. Ayaw kong mawala ang respeto ko sa iyo bilang kapatid. Huwag na huwag mo akong diktahan. Alam ko kung anong tama at mali para sa sarili ko. Nababaliw ka na.
ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Ano nga pala ang ginagawa natin dito, Adrian? Ano pa nga ba? Di kakain. Alam ko naman yon. Ang punto ko, anong dahilan? Ang mamahal pa naman ng mga pagkain dito. Kahit yata isang buwan ng sweldo ko, hindi kakayanin ng isang order. Huwag mo nang isipin yan. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Tungkol ba saan? Bakit parang ang laki ng ngiti mo riyan? Ano kasi, wala akong lakas ng loob magsalita. Sige na, sabihin mo na. Alam mo ba, may crush ako sa'yo noon pa. High school pa lang tayo. Are you sure? Hindi ka nagbibiro? Seryoso ako, Mia. May gusto ko sa'yo. Totoo. Kaya nung nakita ulit kita, sobrang saya ko. Adrian, sa ngayon, hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko. Pero hayaan mo, makukuha mo rin ang sagot ko tungkol sa bagay na yan. Pasensya ka na ha, pero hanggang pagkakaibigan lang muna ang kaya kong ibigay sa'yo ngayon. Slowly. Oy, Mia, friend, bakit pa nangiti mo dyan habang nakatitig sa phone mo? May nagpakitang pogi sa FB wall mo o sa Insta at ganyan kalapad ang ngiti mo abot tenga? Kasi si Adrian naliligaw sa akin. Aminin ko, gusto ko rin siya. Pero hindi pa ako readyng pumasok sa isang relasyon ngayon. Kaloka, patusin mo na ang mala-Adonis na itsura ni Adrian. Swerte mo kung siyang makatuluyan mo. Pak na pak, wala ka nang hahanapin pa. Hindi pa ako ready. Alam mo namang may iniinda pa akong trauma sa ex ko, di ba? Si Raiko, mag-move on ka na. Hayaan mo na yon. Hindi mo deserve ang boyfriend na mahilig si Sugar Mommy. Alam mo ba may nasagap ako sa mga marites natin sa GC? Ha? Ano naman? Nahuli daw sila ng asawa ng Sugar Mommy niya sa 5-star hotel. Lumabas daw si Raiko na naka-boxer shorts lang. Nakakahiya. Nako, baka naman kwentong barbero lang yan. Hindi, may picture nga raw. Siguro, galing sa CCTV. Kung ako sa'yo, final decision na. Kay Fafa Adrian ka na, safe ka pa. Ikaw talaga. Tara na sa DJ Ibs, House of Wellness and Organics. Bilhin muna tayo ng Siram Coffee. Titingin din ako ng mga bago nilang sabon. Sige, pautang muna ha. Naiwan ko ang cash sa bahay. Bayaran na lang kita pag nakuha ko na yung wallet ko. Sige ba? Grabe. Ang bibigat ng mga sapatos na to. Ay, sobrang dami. Ay, kung bakit ba naman kasi pinagkaitan ako ng tangkad nung nagsabog ang Diyos ng height. Ay, nahuli tuloy ako. Kailangan ko pang pumatong sa hagdan para lang makaakyat sa matataas na lugar. Ay, nako. Filipina nga naman talaga. Ayan, pwede na siguro to. Matibay na tong tungtungan. Mia, anong ginagawa mo riyan sa taas? Ay, palaka! Mahuhulog ako! Ayos ka lang ba? Mabuti na lang, nasa low kita. Kung hindi, baka bumagsak ka sa simento. Aray ko! Ano to? Nasa ibabaw ko si Adrian. Ramdam ko ang mainit na paghinga niya. Mia, okay ka lang ba? Naririnig mo ba ako? Oo. Okay lang. Ikaw kasi ginulat mo ko. Sige na. Tatayo na lang ako. Tara na sa labas. Sa susunod, mag-iingat ka na ha. O kaya, ipagawa mo na lang sa iba ang mga yan. Ano ka ba? Trabaho ko yun. Hindi pwede. Baka kung ano ang sabihin ng mga ka-workmate ko. Nakakahiya. Hindi. Adrian,
What is the meaning of this? At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Kuya Adam, anong ginagawa mo rito? Ano pa nga ba? Tinitingnan ko lang ang sitwasyon niyo dito. Mamaya niyan, baka kung anong kalokohan na naman ang gawin ng mga tauhan mo dito. Mahirap na. Nakakatawa lang. Dahil hindi pala tauhan ang gumagawa ng kalokohan. Ikaw pala mismo, Adrian. Kuya, huwag ka namang gumawa ng eksena rito. Pakiusap. Maraming nakatingin sa atin. Ano naman ngayon? Ayaw mo bang malaman nila ang ginagawa mo? Kuya, kung yung nakita mo kanina yung pinuputok ng botse mo, nagkakamali ka. Muntik nang mahulog si Mia sa hagdan. Kaya tinulungan ko siya. Walang masama sa ginawa ko. May sinabi ba ako? Ikaw masyado mong dinidepensa ng sarili mo. Bakit kuya? May sabihin man ako wala. Alam kong ganun pa rin ang magiging tingin mo sa akin. Sorry, Adrian. Sir Adam. Totoo pong sinasabi niya, wala po kaming ginagawang masama. Wala akong pakialam sa'yo, babae. Sino ba nagsabing mga alam ka, ha? Kuya, sumusobra ka na. Huwag mong pag-initan si Mia. Dahil wala siyang kasalanan rito. Kung gusto mo, ako na lang. Huwag ka nang gumawa ng eskandalo. Binabalaan kita, Adrian. Subukan mo lang suwayin ako. Makakatikim ka sa akin. Bes, bakit parang namatayan ka na isang kuko sa paa? Wala lang to. Medyo napapaisip lang ako. Tungkol saan naman? Tungkol kay Adrian at sa kuya niya. Bakit naman? Kala ko nakapag-usap na kayo ni Adrian. Tungkol sa lupa na naman ba yan? Hindi naman dahil doon. Kahapon kasi habang nag-aayos ako ng mga stocks ng sapatos sa storage room, umuntik na akong mahulog sa hagdan. Tapos, sinalo niya ako. O tapos, anong nangyari? Inakala yata ni Sir Adam na may ginagawa kami ni Adrian. Dahil nakapatong ako sa taas niya nung mahulog ako sa hagdan. Sayang naman. Akala ko may mangyayaring moment sa inyong dalawa. Ha? Anong moment ang pinagsasasabi mo dyan? Ikaw talaga? Basta. Malakas ang kutob ko na may mangyayaring happily ever after sa inyo. Ay naku, manahimik ka nga dyan. Dedmahin mo na lang yan si Sir Adam. Ay, masanay ka na. Sa lahat ng love story, may kontrabida. Ibig mo sabihin, si Sir Adam ang kontrabida sa sinasabi mong relasyon namin ni Adrian? Parang ganun na nga. Ikaw talaga yung mga pantasya mo walang mapaglagyan. Pwede na siguro ito. Ang dami ng tumubong sibuyas. Dapat dinidiligan ito ng ganito para mabilis lumago at lumaki.
Mang Teryo! Kumusta na po kayo? Adrian! Iho! Ikaw pala! Ang lalago ng mga sibuyas Tanim niyo po ba yan? Oo. Mataba kasi ang lupa rito sa tapat ng bahay. Kaya naisipan kong tamnan ng mga sibuyas. Para naman kahit paano hindi na bumili sa labas. Masyadong mahal. Maganda yan. Organic pa. Ito muna ang pinaglilibangan ng mga tao rito. Dahil ang ilan sa kanila hindi pa makahanap ng regular na trabaho. Naku, ganun ho ba? Ang mga kabataan, malalakas pa sila kaya mas madali sa kanila ang makahanap ng trabaho. Pero yung mga pagsasaka lang talaga ang alam na trabaho nahihirapan. May naisip ho ako, Mang Teryo. Ano naman yon? Itong lupang to, pwedeng makatanim ang mga magsasaka sa magandang pagtamnan. May naisip ako. Magplano tayong gumawa ng kooperatiba para sa inyo. Talaga, iho? Ayos lang ba sa'yo yan? Ayos lang ho. Para may produksyon naman ang lupang to. Wala kasi akong maisip na pwedeng magawa rito nun. Kaya magandang idea at makakatulong pa para sa inyo. Sige, iho. Sasabihin ko sa mga kapwa ko magsasakay ang plano mo. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Adrian, salamat ha. Binigyan mo ng mapagkakakitaan ng mga tao dito sa amin. Kundi dahil sa tulong mo, marami ng mga batang hindi nakapag-aral at hindi makakain. Pero ngayon sa nakikita ko, patuloy na lumalago ang pinagsikapan ng mga tao. Lalo na ang tinayo niyong kooperatiba. Umuunlad na. Ano ka ba? Wala yun. Ang mga tao ang nagsikap para makamit ang mga bagay na yan. Deserve nilang makuha ang kung ano ang para sa kanila. Adrian, ano na naman ang ginawa mo? Bakit na naman ba, kuya? Nag-hire ka na naman ba ng mga private investigator para manmanan at sundan ako? Wala ka nang pakialam kung anong diskarte ko para sa mga bagay na yan. Ang gusto ko lang sabihin sa'yo ay tigilan mo na ang pagtulong sa mga taong di naman natin kaano-ano. Wala kang obligasyon sa kanila, Adrian. Kuya, wala kang karapatan para pangunahan ako sa desisyon ko. One thing, hindi ikaw ang nagpundar ng lupang pinatuluyan ko sa mga taong nandun. Dugot pawis ko ang pinuhunan ko sa bagay na yon. Kaya wala kang karapatang manduhan ako sa mga ginagawa ko. Pwes, kalimutan mo na magkapatid tayo. Wag na wag kang hihingi sa akin ng tulong kapag nauto ka ng mga taong yan. Mag-isip ka, Adrian. Kung ititigil mo ang ginagawa mo para sa mga tao, patatawarin kita. Kung hindi, wala ka ng pamilya at kapatid na babalikan. Sisiguraduhin kong makakarating kay Papa lahat ng mga pinaggagawa mo. Kung ano ang makapagpapasaya sa'yo, kuya, do it. Walang pumipigil sa'yo. Malaki na ako at alam ko na kung ano ang tama at mali. Kaya tigilan mo na ang pagkontrol sa buhay ko. Fine. But mind you, sa ginawa mong to, siguradong magsisisi ka.
ang ganda na ng anihan, Mang Teryo ah. Buti at hindi pineste ang unang ani natin. Maganda nga. Pati ang tubo ng mga palay natin ay maayos. Siya nga pala. Marami na ring bunga ang niyog rito sa lupain mo, Adrian. Magandang pang-export ito sa ibang mga bayan. Ano kaya kung ipaakyat mo na ang mga niyog? Minsan kasi, nasasayang lang ang mga bunga. Hindi naman namin kayang kainin lahat. Hindi ko na napansin na marami na palang bunga ang mga niyog sa sobrang abala ko sa ibang mga negosyo. Sige, ganito na lang, Mang Teryo. Ang mga kabataan nating walang ginagawa at walang pasok tuwing Sabado. Pwede silang mag-extra kung kaya nilang umakyat ng niyog. Pasasahurin ko sila ng naaayon para naman may pambayad sila sa paaralan. Maganda nga yan. Simulan na natin sa mga susunod na linggo para makarami tayo. Sige ho. Beneath the moonlight. Mia, magandang tanghali sa'yo. Oh, Adrian, nandyan ka pala. Pasensya ka na ha. Hindi na ako nakapag-ayos kasi sinulit ko na rin tong day off ko sa pagtulong kina tatay sa sakahan at sa paglilinis dito sa bahay. Ganun ba? Siya nga pala. Ito, may regalo ako. Para kay Mang Teryo. DJ Eve, Love Organic Essentials. Siguradong makakatulong to sa mga nananakit na likod at tuhod niya. Wow, salamat. Nag-abala ka pa. Mabisa nga tong panghaplas. Oo. Organic pa yan, kaya magandang gamitin. Siya nga pala, Mia. Gusto ko sanang yayain kang lumabas ngayon kung may oras ka. Ha? Saan naman tayo pupunta? Basta, sumama ka. Sigurado akong matutuwa ka. Ngayon na ba? Mamayang gabi, mga 7 p.m. Ayos lang ba? Okay lang. Magpe-prepare na lang ako. Sunduin na lang kita mga 6:30 p.m. Mas maganda kasi sa gabi tayo pumunta. Sige pa. So near, though far away, your warmth feels clear. Moon will keep my Adrian, anong ginagawa natin dito? Ang gaganda ng mga tanawin. Tanaw na tanaw ang lawak ng syudad mula dito sa itaas. Alam mo ba, sa tuwing may problema ako, dito ako nagpupunta nung high school ako. Talaga lang ha? Nagkakaproblema din pala ang isang mayamang tulad mo. Syempre, hindi naman kayamanan ang basehan ng lahat ng mga taong naghihirap. Maraming ang mayayaman na naghihirap kaysa sa mga taong payak na namumuhay. Gaya na lang ng kilala ko, marami nga silang pera. Pero kinakain lang din ng sakit niyang cancer. Sa bagay, may punto ka. Totoo yan. Mia, sa pangalawang pagkakataon, pwede ba kitang ligawan? Ilang beses mo nang napatunayang totoo ang nararamdaman mo sa akin. At nararamdaman ko yun. Kaya pumapayag na akong ligawan mo. Yes! Salamat, Mia. Pangako, pag sinagot mo ako, hinding-hindi ka magsisisi. Isa pa pala, Mia. Ano yun? May na-realize ako. Ano naman? Hindi pala mahalaga ang kayamanan. Dahil kusa itong nawawala, natagpuan ko na ang totoong yamang dapat kong ingatan. At ikaw yun, Mia. Nangangailangan man tayo ng pera sa pang-araw-araw na gastusin, mauubos at mauubos din yan.
Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay ang matagpuan mo ang taong magpapatibok sa puso mo. Ito ang bagay na hindi matutumbasan ng kahit anumang uri ng kayamanan at hindi mawawala magpakailanman. Abangan natin ang mga susunod pang tampok na kasaysayan. Mga nagsiganap, Jason Catalunya bilang Adrian at Mang Teryo. Rick Lauren Hanson bilang Adam. Jean Mary Abenilla bilang Clarice. At si Retzel Jadal Henene bilang Mia. Ang kasaysayan natin ngayon ay nagmula sa kaisipan ni Ronelo Oropesa. Script Editor Zel. Naglapat ng musika at tunog, Jason Catalunya. At sa ngalan po ni DJ Eve, Eva Secretario Bouvier, ako po si Retzel Jadal Henene. Patuloy na nag-aanyaya sa inyong patuloy na pakinggan ang mga susunod pang kasaysayan na ating itatampok. Hatid sa inyo ng 102.7 FM DZEB Radyo Pulanggi. Sa pakikipagtulungan ng DJ Eves Multimedia Production at ang Teatro Entablado Drama Production. Salamin ng Mundo.